Good morning sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Parang may kakaiba akong nakikita sa inyo ngayon. Kahit may electric fan, may papay-pay po. Di, sa totoo lang ho, iba na talaga yung klima ngayon. Kaya siguro mag-meeting na tayo na magbigay na tayo ng pagkakataon sapagkat ito ay para naman sa simbahan natin. So, by the grace of God, ay magkaroon tayo ng aircon dito para hindi na kung kayo nakikita kasi nakaka-distract yung kaganyan-ganyan niya. Tuloy parang nakakonsensya. So, gano'n pa man, ay welcome kay Sister Alapri at siya ngayon ay narito ng kapili natin. So, yung lagi po natin pinapanalangin. Sister Alapri, galing po siya na Singapore natin. At babalik din ulit siya. So, madalian na. Okay po? So, ngayon, good morning. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, ay welcome sa patuloy po ninyong pagtuto o pagsubaybay sa gawain ng ating Panginoon. Na naway ang Panginoon ay patuloy kumilos sa ating lahat. Amen po? So, today, ang month of June. So, yung ating topic ngayon is about the church. Okay, yung ating pag-aralan ngayon ay tungkol sa simbahan. Tama po? So, ngayon ay focus po tayo dito sa simbahan na ating tinutukoy. Okay po? So, halinaway ay bigyan ko po ng pagkakataon itong pag-aaral natin yung kahalagahan at yung kaayusan ng ating sambahan. Amen po? So, timely na ating nalidiscuss ito ngayon sapagkat lahat tayo ay pumapaybay. Tawa po ano? So, sige. So, last Sunday, wala po ako rito kasi pumunta po ako ng La Union sapagkat mayroong anniversary po doon kaya na-invite po kami na tumungo doon sa La Union. Okay? So, once again, yung ating pag-aaral ngayon is the importance and the message of Jesus Christ in every church in our current time. Okay? So, ano ba talaga yung kahalagahan ng simbahan at ano yung mensahe na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon? Okay? So, nowadays, inyong mapapansin mga kapatid, kung napupuno pa ba yung simbahan o umiiwas yung tao, nagkukulang na talaga yung simbahan. Di ba? Tayo mismo yung makasasagot sapagkat ako po'y naniniwala sa isang tao. Ang isang tao makadiyos at palasamba, lagi talaga siya nagsasamba. Dahil siya ay makadiyos. Pero yung taong hindi palasamba, di ba? Yung wala talaga sa kanyang puso na yun, wala halaga sa kanya yun. Even the message of Jesus Christ, sometimes, hindi natin iniisip kung mahalaga pa ba talaga sa ating hindi. Okay? That's why, mga kapatid, sa araw na ito, gusto ko po ngayong itakil sa atin ngayon yung about the building. Sapagkat, mayroon pong 3 symbols of church. Okay? Ang tatlong simbolo, mga kapatid, ay kumakatawan po sa katawan ni Kristo. Ang sabi niya, gibain ko sa tatlong araw ang timplong ito at tatlong araw din ay siya ay muli at tatlong araw niya muli itatayo. Ibig sabihin niyo, tinutukoy niya ang kanyang katawan. Kaya nagagalit po yung mga tao noon. Ang tagal-tagal namin ito tinayo. Inayos namin ito ni Herodes, pinaganda namin ito. Tapos sa tatlong araw naman, di sa tatlong araw yung muling ibabalik. Nagtataka sila sapagkat bakit ganun yung kanyang salita. Ang tinutukoy doon ng ating Panginoon ay ang kanyang sarili. And the second symbols of the temple ay walang iba of the church ay ang building. Ito naman yung building. And the third is about yung ating mga sarili. In 1 Corinthians 3:16, doon yun sabi dyan na ang iyong katawan ay templo ng Diyos. And 1 Corinthians 6:19, ganyan din yung dalawang yan. 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19, tumutukoy na po yun sa katawan natin. So, tatlong simbolo mayroon. Ano naman, no? So, babalik ko mamaya na kuha pa niya yung simbolo. Yung katawan ng Jesus ay simbolo po ng templo. Pangalawang templo, ang ating building. Pangatlong templo ay ang ating katawan. So, tatlong simbolo ang templo ng ating nabanggit. Okay? And now, ang ating pag-aaral ngayon ay about building.
So clear po sa inyo? Ang pag-aaralan po natin ngayon is about building. Okay? Mahalaga tayo ang building. Mahalaga ang templo ng Panginoon. Okay. Alam natin na ang templo ay pagsamantala lamang ito. Pero kailangan natin ito gawin sapagkat dito tayo nagkaka-templo. Ito yung fellowship na ginagawa natin. So hindi maganda, lalo na kung sa labas tayo ngayon, mas lalo mainit. So kaya nagtatayo tayo ng templo para tayo ay magkaisa-sama-sama na umawit doon sa templo. Tama po ba? So sabi diyan, house of the Lord. Okay? A holy place na ating tinuturing na ang Panginoon ay narito. Tama po ba? Okay. So sige. Ang kasamahan po ninyo sa aklat na aking babasahin at tayo po lahat ay tumayo. Matthew 21:12 to 17. Matthew chapter 21:12 to 17. Okay. Say amen kung kayo po ay naririyan na, and we will read all together mula po sa 12 to 17. Matthew chapter 21:12 to 17. So verse 12. Say amen kung kayo po ay naririyan na. Okay. Sabi ko riyan, pumasok si Jesus sa templo, ipinagtabuyan niya ang palabas ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtakuban ang hapak ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, nasasaad sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit yun, ginawa niyang upugan ng mga magnanakaw. May mga bula at mga pilay na lumapit kay Jesus at kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong saserdote at ang mga eskriba nang makita ang mga kababalaghang ginawa niya at ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo. Mabuhay ang anak ni David. At sinabi kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Naririnig ko, tugon ni Jesus. Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuin ay pinapamutawi mo ang wagas na papuri. Umalis si Jesus at mabas ng lungsod, patungong Betania, doon siya nagpalipas ng gabi. Tayo po'y sumadaling manalangin. Lord, nagpapasalamat po ulit kami. Go by your presence, O God, Panginoon, na ang presensya niyo, O Diyos, yung makita, hindi yung aming sarili. And bigyan kami, O Diyos, ng malawak na pangunawa sa pag-aral tungkol sa iyong bahay sa bahay. Lord God, pagpalain ang bawat isa po sa amin. Lord God, salamat po ng marami. Tinataas po namin ang inyong dakilang pangalan. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Okay, so, again, we will focus about the building. Okay. So, ilang simbolo meron tayo? 3. Tama? Ang unang simbolo, sinabi ko sa inyo, ang templo, katawan ni Jesus, ay simbolo po yun ng templo. And this building is simbolo po ng templo. And then, another one is yung ating katawan. But clearly today, na ang sinasabi ko po sa inyo na ating pag-aralan is about the building. Okay? Ano yung halaga nito sa atin? Okay, sabi nga, the importance and the message of Jesus Christ in every church in our current time. Sa panahon natin ngayon. Di ba? Ang kahalagahan at ang mensahe ni Jesus Cristo sa bawat simbahan sa ating kasalukuyang panahon. Tanong, mahalaga pa ba sa iyo ang pananampahan? Tama po ba? Malaki kasi itong bagay para sa atin kung mahalaga sa iyo hindi. Kasi kung nagsasabi tayo mahal natin ng Panginoon, dapat ikaw ay sumasamba sa ating Panginoon. Tama ho? Huwag niyong kalilimutan yung pagtitipon. Hindi dapat talaga natin yung pinababayaan. Dahil sabi po natin sa layunin po natin, don't neglect the church, always attend the church. So kinakailangan po natin ay huwag po natin mga kapatid pababayaan. Ulitin ko, itong lugar natin, building. So nangangailangan yung templo ng ating katawan na kinakailangan magkaroon ito ng pagkain pang-spiritual. So ito tayo dumadako rito para tayo ay magsama-sama para sa ating Panginoon. Okay po?
So sabi dito mga kapatid sa aking binanggit na huwag po natin kaliligtaan ang pagsamba, huwag natin pababayaan. Dapat kailangan tayo ay sumasamba o umaatin sa pagtitipo. Okay po? So sige. So, nung unang panahon, nung una pong tinayo yung gusali, ay sa panahon po ito ni David. Okay? Puntaan po niyo yung chapter 7 ng 2 Samuel. Nung panahon na yon, si David ay nasa kanya ng kingdom at panatag na ang kanyang kalooban. Okay? So sana lahat tayo ay maging panatag. Dahil panatag na ang kanyang kalooban, nakita niya na yung kabanang tipan ay nasa tent lamang. Samantala, yung lugar ni David ay napakaganda. Diba? So, tinutukoy na po natin dito is about building. Kaya, naisipan ni David, sabi niya, na ipagtatayo niya ng templo ang Panginoon. At ang nangyari mga kapatid, ganun po ay sinabi niya kay Nathan na gusto niya magtayo ng building ng ating Panginoon. Pero, sa madaling salita din po mga kapatid, ay hindi po siya pinayagan ng ating Panginoon. Sapagkat ang kanyang kamay ay marami po siya napatay o inutang na buhay na marami kasi sa pagkipag-lima po siya. So, ang ating dito mga kapatid na nais ng Panginoon ay mayroong kaayusan ang simbahan. Ano po yung nabasa natin kanina pagpunta po doon ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Ayaw ng Panginoon sa simbahan na magulo. Tama po? Ayaw ng Panginoon sa simbahan na hindi inaayos. Ayaw ng Panginoon na ang simbahan natin na ang gulo-gulo. Tama po? Di ba lagi ko po binabagit sa inyo na kung kayo ay magpapagamit sa Panginoon, hindi lang malinis yung simbahan, kundi malinis din tayo. Tama ho? Ano naman yung silbi nito? Ano ang silbi ng gitara? Ano ang silbi po ng drums na yan? Yung bass? Lahat ng naririto, kung kulang-kulang naman yung gumagamit. Sana magkaroon tayo ng malasakit na katulad ni Jesus. Nakita niya kung ano yung kakulangan ng templo. Anong ginawa po nila? Ano yung mga paninda? Namamalit ng mga salapi? Hindi na po matatawag na bahay panalanginan ang simbahan. Dito mga kapatid sa ating simbahan, tinutuloy po natin ito templo ng ating Panginoon. Sorry mga kapatid. Kung kayo man ay may mga kaanak tayong mga maliliit at pinagsasabihan po, pinag-uwi ka na tumigil sa kilos o takupo dito sa loob ng simbahan. Kasi banal po itong lugar na ating tinutuloy. Huwag po kayo magagalit kung mayroon po magsasaway sa mga bata. Okay? Alam ko na pilyo yung bata. Pero mayroon din tayo pagkakataon na dapat natin sabihan yung mga bata. Liba sa mga bata, maging kabataan at mga magulang. Hindi tayo dinala dito ng Panginoon na maging magulo sa simbahan. Tayo yung pinagmumula ng kaayusan sa loob ng simbahan. Tayo yung pumupuno kung ano yung kakulangan ng simbahan. Hindi natin pwedeng sabihin, bakit wala siya, bakit wala siya, dapat hindi ako ngayon. No, ikaw lagi yung tagatapal. Kung ano yung kulang ng bawat sa dapat nararamdaman po natin, o hindi yung kailangan magpagtulakan, o ikaw na kasi kung ngayon schedule. No mga kapatid, kung ikaw yung naririyan, alam ko kung talagang ang Panginoon ay nasa sayo, nararamdaman mo talaga yung pangangailangan ng simbahan. Katulad ng ating Panginoon, andun yung pagmamalasakit po natin. Mahalaga para sa iyo at clear sa iyo yung message ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon Jesus na magulo. Tama po? Gusto ng Panginoon na nakikita niyo yung simbahan na maayos, yung mga tao na nagsasamba ay maayos. Komportable. At ngayon hindi po kayo komportable. Di ba? Pero maging komportable ito mga kapatid sa mga darating na araw. Tama po? So, bawat isa sa atin, ipinaalala lang, itong binasa natin mga kapatid sa panahon na ang simbahan ay dapat yun ay panahon ng pag-worship o pananalangin sa loob ng simbahan. Alam niyo po ba kung anong nangyayari? Mayroong kagalingan na nangyayari. Gumaling yung mga karamdaman doon sa loob ng simbahan.
maliban po noon, ano po yung ginawa? Nagsisigaw yung mga bata. Yung po yung nangyayari. Ito yung building na ating pinag-uusapan sapagkat ito ay isang simbolo na templo. Pero hindi po ito pang matagalan. Is temporary na templo po dito sa lupa. Pero sabihin ko po sa inyo mga kapatid, matuto tayo magpahalaga sa templo ng Panginoon. Tama po? Ano bang mayroon ito, ano man yung kulang, wala namang po magpupuno dito, kundi tayo. Naunawaan mo? Sinabi ko po sa inyo sa 2 Samuel ng chapter 7, si David, ang nakalagay po doon ay panatag. Hindi po doon nagsabi na, pag sobrang na Panginoon yung pera ko sa kita natayuan ng templo. Pag marami na ako Panginoon stock na pera, patatayuan kita ng templo. No, ang sinabi po doon sa talata ay panatag mo si David. Pwede ka maging panatag sa buhay mo kahit hindi pa talaga naabot mo yung gusto mo. At ganoon yung nangyari na isipan ni David dahil panatag naman siya. Ang ginawa niya, naisip niya, pinatawag na si Nathan na gusto ko magpatayo ng templo ng Diyos. Mahal ba natin ang Panginoon? Di po ba? Hindi lang kayo, hindi lang ako dito dapat yung nagmamalasakit. Tayong lahat dito ay nagmamalasakit. Nakikita natin kung ano yung kakulangan. Nakikita natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Hindi nyo kailangan na magtanim ng galit bakit kulang ito. Hindi ganun. Ikaw dahil nakakita niya kung mayroong mga bagay na pili natin gawin, magtutulungan tayo. Di po ba? Tingnan nyo mga kapatid ngayon, ang dami mong napunta ng simbahan, ang angal, walang pundo ang simbahan. Lahat ng angal ay laging walang pundo yung simbahan. Pero isang maliit na bagay mga kapatid, sa paunti-unti magkakatipon tayo para sa Panginoon. Di po ba? So, sa panahon na ito mga kapatid, sabi dyan, pagkaan po natin ang gusali ng unang templo. Sabi dyan, naisip ni David na magtayo ng templo para sa Diyos. At ang nagpatuloy po nito ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Solomon. Tandaan po ninyo yung aking binabagit ay hindi na po madali magsalita. Binabagalan ko para maintindihan natin. Kaya lang, nung naisipan ni David na magpatayo at sinabi ng Panginoon, hindi ka ang magtatayo ng aking tahanan. Okay? Ano na lang po yung ginawa ni David? Ang ginawa na lang po ni David, ipaghanda ang lahat ng mga gagamitin doon sa templo. At sino ngayon yung magtatayo? Ang kanyang anak na walang iba kundi ang pangalan ay si Solomon. So clear? Yan yung unang templo. Kaya yan yung unang templo at sinabi nga ng Panginoon sa panahon ni David ay talaga maghanap na magbibigay talaga ang Panginoon ng tamang lugar para sa kanya. Okay? So di ba? Tapos doon, at ang anganyo nito ay bahay ay hango doon sa tabernakulo. Mayroon po siya naglalaman ng isang banal na lugar, bahagi nito ay pinaghihiwalay ng isang bilog. Okay? Or tabing. So kung ano yung templo na pinagawa po ni Solomon, hango po yun sa tabernacle. May Holy of Holies na nakalagay po yun doon. Okay? So, then, ang kasaysayan ng templo, mga kapatid ni David, ang kabanatipan ay dinala doon. Nung magawa po yung templo, sinusurkat-surkat ko na lang po ito ha. Mababasa niyo po itong aking sinasalita dito sa ikalawang Samuel. Basta sa buhay ni David, mababasa niyo ito doon. So, nung pinatayo at natapos po ito, ay itinilagay ito ni Solomon. Ito yung kasaysayan ng unang templo. Ang gumawa po noon, ang plano nun si David, ang gumawa, ang patuloy, ewan iba po ni si Solomon. At natapos niya nga po, ito ang templo. Okay? So, ang templo ito ay nagpatuloy. Ngunit dumating yung araw, mayroon pong isang hari mula sa Egypto, si Sisa, ay ang ginawa niya po dito mga kapatid sa templo na pinatayo ni Solomon, ay nangyari ay kinuha niya dito yung kayamanan sa loob ng templo. At dumating yung panahon, mga kapatid, na hinalubog ni Nabucodonosor, winasak ni Nabucodonosor yung templo. So, ibig sabihin, sa mga tuwid, wala na yung unang templo. Tama? So, sino po yung mawasak? Si Nabucodonosor, hinalubog lahat. Liban nun, ay kinuha ng yung kayamanan ni Sisa sa loob noon. So, ito nangyari sa pangalawang
pangalawang templo. Sa pangalawang templo naman ay inutos ni Haring Zero ang muling pagtatayo ng templo. So, nag-usap ang Panginoon kay Zero, yung unang templo nawasak na, kaya yung pangalawa na tayo. Okay? Yung pangalawa ay sa pamamagitan na po ni Haring Zero. Then muling itinayo ng panahon ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang siyang nagpatuloy para maitayo ang templo. At ito ay natapos. Okay? Natapos po itong templo sa pagpapatayo ni Zerubbabel. Then pagkatapos ng pangalawang templo noon, natapos na po yung lalo pa yung pinaganda ni Herodes. Okay? So bakit si Herodes andun na? Itong templo na binanggit ko po sa inyo kanina, ito po yung pinaganda ni Herodes. Ito na po yung pangalawang templo. Tama? So yung una, wasak na po siya. Hanggang dumating yung ating Panginoon Jesus, doon sa kahuli-hulihan po ng pangalawang templo, si Herodes lalo niya yung pinaganda. At ito po yung pumasok po yung Panginoon, ay kanya pinang-aalis siya ang mga namimili, tinanggal po nila yung mga hayop na binibinta doon, kasi hindi na po siya naging bahay na langinan. Ang templo ay naging ano nabasa natin kanina po? Naging pugad. Naging pugad po siya ng magnanakaw. Ang pangalawang templo, mga kapatid, ay sinalaula. Di ba? Kaya yan po yung nangyari. And then, sa mga pangyayari sa templo, ayon sa magugtipan, ito na siya. Ito yung tinutukoy ko yung pangalawang templo. Dito po, kinausap si Zacarias ng anghel. At siya po ay hindi po doon nakaimik dahil sabi ng anghel, pinakinggan ko o nadinig ng Panginoon ang iyong dasal na ikaw ay magkaka-anak. Sino nasawa ni Juan? Ay ni Zacarias? Sino asawa niya? Si Elizabeth. At sabi, pagkapanganak, ang ipapangalan mo sa iyong anak ay sino? Anong pangalan? Juan. Baka sabihin niyo si Kristo. Sino ba yung tatay ni Jesus? Salamat. Si Joseph. Then, yung inan niya ay ilang buwan pa bago maglihi ulit si Maria, matagal pa, 6 na buwan pa marahil. Okay? So, magpisa sila. Okay? So, sa pagkakataon ito, mga kapatid, dito din, iniharap si Jesus, inarap siya sa Panginoon. Si Jesus ay nagturo dito, at si Jesus ay dumating noong siya ay 12 taong gulang. Si Jesus ay tinaboy ng mga mamamalit ng salapi. At napunit ang tabing nito nang siya ay namatay. Yung tinutukoy ko po, hindi na po yung unang templo, kundi yung pangalawa na. Pastor, nasa na siya ngayon? Wasak na rin. Ang inaantay ng iba is yung sinasabing third. Ano sinasabi? Third temple. Sapagkat po ito ay wasak na rin. Diba? Nawalan na din po siya. Okay? So, tingnan niyo mga kapatid. Alam mo mga kapatid, sa bawat pagtayo ng templo, hindi po nawawalan ang hadlang. Lahat ng mga ginagawa natin sa loob ng simbahan, hindi nawawalan ng hadlang. Sa panahon ni Zerubbabel, ang daming humandang, ang daming panahon yung nasayang sapagkat ang nangyayari po ay nadidelay yung plano ng mga Israelita. Okay? Pero tingnan niyo mga kapatid, yung mga tao ng Panginoon, wala po silang pagka-discourage, kundi nagpapatuloy pa rin sila gumawa ng templo ng ating Panginoon. Naunawaan mo? So, dito mga kapatid, sa buhay natin ngayon, bakit tinatalakay natin ito? Mahalaga pa rin po ang templo ng Panginoon. Tama po itong bato. So, tayong lahat ay naririto na pinagkatiwala sa ating Panginoon ang simbahan ito. Amen, no? Binanggit ko sa inyo kanina na ang templo ay dapat siya ay dalanginan. Siya ay sambahan. Kaya kung kayo ay naririto mga kapatid, para hindi nagiging magulo yung simbahan, huwag kayong makikipag-chat habang nagsisimba. Huwag kayong makikipag-text habang kayo ay nagsisimba. Tayong lahat ay naririto para dumako sa banal na lugar para sambahin ang Panginoon. Nagagalit
ng Panginoon pag magulo ang simbahan. Ayaw din ng Panginoon na habang nagsasalita o nagbimensahe, ay ikaw ay kwento ng kwento sa iyong kaibigan. Na parang tayong plaza, na may nagsasalita, nagkikwento ka rin, kaya ang Panginoon na yun, nag-ayos po siya eh. Di ba? Pinagtatanggal niya yun, yung mga lahat ng nanaroon sa templo sapagkat hindi na maganda tingnan. Hindi na bahay-sambahan, kundi pugad na nanakaw. Ginawang palengke yung loob ng simbahan. Di ba? So, puro parito yung lahat. Kung ano yung ginagawa nila, alam mo po yung palengke. Kung ano yung ginagawa sa palengke. Ganun yung nangyari ng simbahan. Kaya dito sa ating mga kapatid, laging tatandaan. May simbahan tayo na dapat nating pangalagaan. May simbahan tayo na dapat nating mahalin. Mapalad din po tayo mga kapatid. Ikikwento ko sa iyo mga kapatid, mapalad din tayo. Sapagkat yung simbahan natin, hindi tayo nangungupahan. Pero yung ibang simbahan mga kapatid, tingnan niyo mga kapatid, sa namin po nangungupahan. After ng pandemic, ano po yung lahat na nangyari po sa lahat ng mangungupahan? Bukas pa ba hanggang ngayon? Sarado na. May sasabi po natin, mapalad at binigyan tayo ng Panginoon dito. Ang gagawin na lang natin is paano ba natin pupunuan, paano natin i-debate, paano tayo magiging komportable sa loob ng simbahan. Di po ba? Kaya sabi ni David, panatag naman siya. Di ba? Sa aking buhay, panatag naman din ako, ano yung kaya kong gawin? Para mapunuan natin, ano ba yung kulang ng ating simbahan, lalo pa natin maiayos upang magustuhan ng ating Panginoon. Tama ho? At maging komportable tayo lahat. Tulad nito ngayon. Pinapawisan ba kayo? Pare-parehas tayo. So, kung ako ay mayroong iniisip na kasagutan, sana may iniisip din kayo kasagutan. May iniisip ba kayo kasagutan? Ako mayroong ibinta ang simbahan. Hindi. Simpleng bagay na dapat na natin gawin. Di ba? Kung yun yung hinahanap ng Panginoon sa kayusa, magagawa naman din natin yun. Lahat ng pupiling magagawa natin, gagawa natin para naman din sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tama ho? So, sige, tuloy tayo. Apat na bagay yung ating pag-aaralan. What is the clear message and importance of the church in our current time? So, ano yung mensahe niya? Ano yung importanteng bagay na gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon? Number one, mga kapatid, sabi niya, the importance of the temple of God is a place to pray and worship Him. Okay? Tayo ngayon ay naririto dito para magdaos tayo ng pagsamba. Magdaos tayo para manalangin. Tama po? Hindi po tayo ngayon naririto sa ating simbahan na kung ano yung ating iniisip. Tama po? Andito ka ngayon, again, mag-concentrate ka sa ginagawa mo sa Diyos. Huwag ka ngayon mag-concentrate doon sa mga plano niyong gagawin sa trabaho niyo. Tama po? Andito kayo ngayon, andito ako ngayon, para sambahin at manalangin sa Diyos. Kaya kung ano ba yung sumasagin ngayon sa isip ninyo, kung ano-ano man yan, na importante sa bagay, mga buhay ninyo, mas importante po yung araw na ito. Sapagkat ang araw ng bukas, sa Panginoon pa rin yung kung ibibigay sa iyo, hindi. Tama po ba? Kaya sa atin ngayon, sa araw na ito, ang lugar na ito ay ating bahay panambahan, bahay panalangin. Okay? So, anong sabi po dito sa ating mga kapatid? Sa Matthew 18:20, this is true. Because if 2 or 3 people come together in my name, I am there with them. So, 2 or 3. So, tayo ngayon, ilan tayo? Di ba? So, more than 3 tayo. So, naniniwala kayo ng Panginoon ay naririto? So, bakit kayo nagsisilpo? O bakit kayo nagkikwentuhan? Di ba? So, ito yung isang bagay na gusto ko pong iklaro sa bawat isa na clear sa atin yung message ng Panginoon. Dahil yung pagpunta po ng Panginoon, busy po siya para pagtanggalin yung lahat ng mga bagay na nakatiwala
nagwawangwang sa loob ng kanyang simbahan. Dito mga kapatid, pumunta tayo dito para umupo na lang tayo at para makinig. Amen po ba? Pero tingnan niyo po yung Panginoon, hindi po siya nakapag-concentrate ng maayos. Bakit ganito yung simbahan? Bakit ganito? Bakit po na? Gulo-gulo. Di ba? Dito kahit pa paano, hindi ko pinagmamalaki, hindi na tayo mamayabang. Ang atin lang, atin yung pwede para lalo pa natin ma-enhance yung gawain natin dito. Yung mga sistema, pamamaraan natin. Kahapon, nung pumunta pa ako dito ng hapon, sabi ko, ang linis dito Pumasok ako doon. Sabi ko, malinis talaga. Kasi sorry kasi marami lang kalat. Ang pangit tingnan, after ng church, iwan na lang natin ang lahat. Kahit may nakikita tayo ng mga pinababayaan natin, parang hindi tayo taga-church. Kahapon, nung tingin ko po dyan, ang linis sa loob. Ang ganda tingnan na malinis, yung loob. O, di ba? So, kasi, lagi po sa akin, hindi kinarong sabi ko na si Sumita, na ang aking talaga, gusto ko pag aalis kayo, lalo na dyan sa typical na yan, gusto ko malinis. Kasi ginamit nyo yan na malinis, pag alis nyo, dapat ay malinis. Ngayon mga kapatid, pag ginamit natin ang simba na malinis tayo pumasok, dapat aalis din tayo na malinis din ang ating simbahan. Tama po ba? Hindi sa ayaw kong magmap, hindi sa ayaw kong maglinis. Ang akin ang malagay sa isip natin na gusto ng Panginoon na laging malinis. Pag ano yung isipan natin, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, maging sarili ninyo, sasabihin nyo dapat maging malinis din ako. Sapagkat yun po ay nagre-reflect yun sa ating ginagawa. Tama po? Kung ano yung nakikita natin sa bahan ng malinis, pati yung sarili mo, magsisikap ka na maging malinis ka rin. At magiging maayos ka rin. Tama ho? O, ano ba yung sinabi dito mga kapatid? Sa talata na ito mga kapatid, even mga kapatid sa Acts 3, chapter 3, verses 1 and 10, sa panahon po ito ni na Pedro. Di ba? Si na Pedro tungo na doon kasabagat 3 p.m. ay magkakaroon na sila ng pagdadasal doon sa templo. Dahil-verse ko po ito dito sa inyo mga kapatid. Wala naman sa loob ng simbahan niyo o pilay. Siya ay nasa labas. Ang kanyang concentration, yung kanyang focus mga kapatid, ay makakuha ng pera. Kasi kung andun po siya, dapat andun siya sa loob ng simbahan. Dahil yung mga oras na yun, nung pagpunta po nila Pedro po doon, pupunta sila at para manalangin sa simbahan doon sa building. Diba? Kaya yung panahon na yung mga kapatid, ang sinabi po nila, wala kaming pila at wala kaming ano po? Wala ginto at walang pila. Pero sa pangalan ni Jesus, mayroon kami. Di ba? So yung lumpo na yun, kung hindi po siya interesado kung ano ang mayroon sa loob, ang interesado po siya kung ano yung ibibigay ng tao sa kanya. Kaya lang, sa pagkakataon na yun, dadaanan po siya ni Pedro. Wala kami pera. Wala kami bilang, wala kami ginto. Pero pangalan ni Jesus, dala namin. Di po ba? Sa panahon po niya, sa aklat po na ito mga kapatid, na sa Samuel 1:9-18, ito naman mga kapatid, ito naman ay panahon ni Hannah. Every year, pumupunta po sila doon para magkipagtipan sa Panginoon. Dahil siya po ay wala po siya anak. Wala po siyang kakayanan na para siya ay manganak. So pumunta po siya doon at nanalangin po siya doon sa templo na yon. Subalit, pinuntahan po siya ni Eli, sabi niya, tumayo ka diyang baklasing ka. Pero sabi niya na, hindi po ako lasing, alas bibig ko lang ngayon, narito po ako para manalangin sa Panginoon. Para pagkaloob sa akin ang Panginoon yung aking kahilingan. Ganon po ka-importante po yung templo. Ganon po ka-importante yung building. Di ba? So mahalaga yung building. Sa panahon ni David, napakahalaga yun. Sa panahon ni Solomon ay napakahalaga yun. Maging pagtayo sa pangalawa, napakahalaga yun. Although na maraming umahadlang. Di ba? Bagi sa panahon ng Himaya, nung nasira po yung wall ng Jerusalem, mapapansin ninyo ang daming hadlang, daming mga taong against. Sana dito sa loob ng simbahan.
Ano man yung plano natin dito sa simbahan, huwag tayo isa na nagiging against sa mga ginagawa natin dito. Kung yun naman ay kabubuti ng simbahan, bakit naman natin di gawin? Kung yun naman ay para sa lahat, bakit naman natin gawin? Kasi alam ko, kung magpaplano tayo, wala naman siguro masamang paplanuhin natin yung simbahan ng masama. Nagpaplano tayo dito para sa kaayusan ng lahat. Tama ho? Okay. So, doon siya na mga kapatid, sa panahon ngayon, sa pananalangin, nanalangin siya doon sa kanilang taon-taon na pagpupunta nila doon. Nanalangin sila, at subalit, sabi ni Sir Rito Ili, baklasin ka. Pero hindi. Na ganun kahalaga, yung lugar, mga kapatid, na tinutukoy ko. Kaya sabi ng Panginoon, tanggalin niyo ito dito lahat, ayaw ko ng magulo. Itong lugar na ito ay hindi pugad ng magnanakaw, ito ay bahay dala. Kaya tingnan niyo mga kapatid, yung ginawa po ni Hana, ni na Pedro, mga kapatid, napakahalaga na tayo ay pumupunta na simbahan. Tama po? Sana mahalaga ito. Ako mayroon akong ibang nakikita, lalo na pagsakay ako sa jeep. Pag dumadaan ng simbahan, anong sign nila? Diba? Kayo po may nakita ng simbahan. Simbahan ito. Diba? So dapat mahalaga para sa atin yun. Okay. Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, ano mga kapatid yung kahalagahan pa ng templo para sa atin? Ito ay upang palakasin ang bawat isa at magkaroon ng kagalingan. Tulad ng nagamit ko sa inyo kanina. Noong panahon na yun, nasa loob ng templo, ano po yung nangyari sa may sakit? Sila ay nagsigaling. Mayroong mga karamdaman. Alam ko sa inyo dito, mga kapatid, ang iba ay physically, mga kapatid, ay malusog. Pero sometimes, may mga tinatago tayo ng problema na yun ay very pain. Di ba? May mga pain tayo na dinadala na marahil maitatago niyo yun, pero kayo mismo yung nakakaalam. Sakit sa inyong kapatid, di ba? Pain doon sa iyong kaibigan, pain sa inyong mga anak, di ba? Pain sa iyong asawa. Pero ang Panginoon, sa oras na ito, ay gusto niya na gumaling tayo. Tama po? Dahil yung kanyang paglilinis doon, mga kapatid, ay pati yun ng pagpapagaling. Kung ikaw ngayon ay narinito sa simbahan, mga kapatid, narinito ka, para ikaw ay pagalingin ng ating Panginoon. Tama po? Anong sinabi po dito sa ating mga kapatid sa Hebreo 10:24-25? Let us think about each other and help each other to show love, do good deeds. And in 25, you should not stay away from the church meetings, as some are doing, but you should meet together and encourage each other. Do this even more as you see the day coming or approaching. Di ba? So, huwag ninyong kaliligtaan ang pagdalo ng pananampalataya. Tama. Concern pa tayo, hindi dapat tayo yung tipong mga Kristiyano na para-absent. Hindi ganon. Yung, huwag po natin kalilimutan yun. Dahil sabi ng Biblia, na kinakailangan, huwag niyong kaliligtaan ang pagkakatipon. Basta mo dyan sa ating binasa. Let us encourage one another. Ang pagdala ng pananambahan ay nagpapalakasan sa bawat isa. Tama ho? Kaya ang timplong ito, mga kapatid, narito tayo ngayon para pag-isahin dito. Magkaroon ng fellowship. Magsama-sama at kung sino yung mahina ay mapalakas. Ito yung trabaho ng templo para tayo ipagsama-samahin dito. Tama ho? So, ito yung sinasabi niya sa talata na aking nabanggit. Na kinakailangan ng bawat isa, sabi dito, ang kahalagahan ng templo ng Diyos sa isang lugar upang palakasin ang bawat isa at magkaroon ng kagalingan. Tama ho? Kaya nung panahon na yun, mga kapatid, mapapansin niyo yung paglinis ng Panginoon, ang daming may sakit. Di ba? Ano yung mga sakit ng mga tao na nasa templo? Ano po yung mga sakit? Kulang ng mga pera. Bakit? Anong ginagawa nila sa templo? Sa templo, ano ang mayroon? Di ba marami lagi? Nagtitinda. Maraming tao. Bakit sinasadya? Bakit pupunta yung mga tao doon? Bakit doon po sila? Sadyang nagtitinda sa bawat gilid o bawat loob ng simbahan ay nagtitinda na. Di ba?
Mayroon ko lang, di ba? Isipin niyo mga kapatid, ang akala nila ay kasagutan, yun, ang kanilang pagtitinda sa loob, yung pala ay hindi, nagkakamali sila. Hindi pa rin sila sapat. Pumupunta pa sa loob ng simbahan, nagkulang pa rin sila ng pera. Kaya ano po yung nangyari po sa panahon ng ating Panginoon Jesus? Di ba? Posible na walang nagalit sa kanila. May magagalit at magagalit talaga doon sa ating Panginoon sa ginawa niya. Bakit po? Yung pinagawalan niya doon, lahat ng mga naroon at kanyang pinagtutumba na mahalaga yun. Pero wala doon pa kailang ang Panginoon. Ang mahalaga doon, dapat yung simbahan ay dapat tawaging bahay dalagita. Huwag kayong pupunta dito na mayroong big-big na mga disyo. Diba? Dadalhin nyo dito sa simbahan, nakatulad nito, oh, brad, dito pa tayo mag-uusap ng business natin. Diba? Dito na lang siguro sa gilid. Huwag dito. Diba? So, yung mga business, may mga simbahan ngayon, pinapasok na ng mga networking. Ang dami nang pumapasok. Isipin nyo, kahit sa pagsasalita, after morning na, mayroon tayo kasi mayroon po ituloy mga products para sa inyo. Huwag natin salihan ng ganon. Pagsimbahan ay simbahan para ipangaral ang salita ng Panginoon. Tama? So dito ang simbahan ay para mapalakas ang bawat isa. Okay? Pangatlo, mga kapatid, apat lang tayo. Apat lang tayo kasi mainit. Okay. So sige, the importance of God's temple is a place to express our high praise. Ang kahalagaan ng templo ng Diyos ay lugar upang ipahayag ang ating mataas na papuri. Masaya ba magpuri kanina? Naramdaman po ba ninyo? Habang kinakanta natin yung awiting makalangit. Diba? So, ang Panginoon, ang gusto niya mangyari sa loob ng simbahan, ay dapat nag-aawitan tayo. Anong sinabi po sa binasa natin kanina? Yung mga bata na nagsisigawan. Bakit kaya sinasabihan yung mga born again, mga Christian, evangelical? Ang iingay nyo. Bakit tayo? Palagay nyo mali yung ginagawa natin. Hindi mali yung ginagawa natin. May masaya ba na malungkot? May nagdidiriwang ba na ano ba yung magdiriwang? Magdidiriwang ka na ganito ko lang? Masaya ka. Ang saya-saya mo na. Hindi ka nga uminginti pa tapos sabihin, ang saya-saya mo. Di ba? Marami na bakit ang iingay mo, bakit ganito yun? Bibili ka niyo mga kapatid, mapapansin po natin mamaya. Ang sabi nga dito ng awit, ang sabi po ng Biblia, lahat ng instrumento, lahat ng magagamit yung gawin niyo, mag-ingay kayo para sa akin. O anong ginawa? Nagagalit yung mga saserdote sa ating binasa kanina Kasi nag-iingay na yung mga bata. Dahil sa ginawa ng Panginoon ng kababalaghan. So, kung ikaw ba ay binibless ng Panginoon, anong nangyayari? Brother Lutay, alam mo nabating sa iyo na isang sasakyan. Ang saya ko. Ganon. Anong ginagawa natin? Naku, hindi mo masabi. Lulundag mo. Wow! Di ba ganun dapat yung sinasabi? Mayroon bang pinagpala na ay binigyan sa kado na halimbawa ng 100,000. Ang saya ko, may 100,000. Ganun lang ba yung gagawin? Ganun lang ba? O na lang magsabi ng ganyan? O diba? O lahat yung sinasabi ko sa inyo ang mangyayari yan. Pwede ba natin parampakan ng Panginoon? Totoo. Diba? Totoo ang mangyayari mga kapatid. May pawag kasi yung po natin, yung ating mga lips, yung digan natin. O diba? Kaya dito mga kapatid, pag ang simbahan, andito tayo para magsama-sama tayo. Pasayahin, pasiglahin yung bawat isa. Sino yung kumanta sa inyo kanina, praise po tayo. Ganyan-ganyan lang. Diba? Okay lang sana kung worship song yun. Diba? Kahit hindi ka magpala. Pero pag mabilisan po yung kanta, ano dapat ginagawa natin? Dapat mabilisan, hindi dapat sumasabay tayo sa kanta. Gawin mong nagagalang sa Panginoon. Hindi yung gaganyan-ganyan ka lang. Yung katabi mo, pawis na katatalon ng sayaw. Ikaw ba yung ganyan ka lang? Ano ba yan? Pero ang saya niya, sa
biyaya. Tayo ngayon naririto lahat. Sama-sama tayo. So, ipahayag natin yung masaya. Oh, bibili ka rin mga kapatid. Bakit tayo ngayon? Kaya yung bawat nagsasalo, ang iingay nila. Kailan ba yung nagiging maingay yung masaya? Siyempre, nag-iingay talaga yun. O, tingnan nyo kung gabi, pag masaya yung pamilya, nagbibidyo okay. O, di ba? Kasi masaya sila. Pero ang sakit po yun sa kapitbahay kasi matutulog. O, at saka mag-aaral ng mga bata, masakit yun. May tamang panahon ng pa-iingay. O, di ba? O, kaya dito mga kapatid, sabi dito, basahin ko sa inyo, sabi niya sa pangatlo natin, na ang kahalagahan ng templo ng Diyos ay isang lugar upang ipahayag ang ating mataas na papuri ay lahat ng ating nadarama para sa Kanya. Kaya huwag niyong sayangin na pagpunta niyo ng simbahan, hindi man lamang ninyo pinalakpakan ng Panginoon sa nangyari sa inyo, na uwi kayo, bakit mo nagigil? Hindi ko malaman na palakpakan ng Panginoon sa ginawa niya sa akin. Dapat excited ka nga papalakpakan ka na, sisigaw sa Lord, salamat, salamat, salamat. Diba? Okay, tanda nito, ito yung kahalagahan ng templo. Kung bakit tayo ay nagsasama-sama para to encourage one another. Okay? So, anong sinabi pa niya dito mga kapatid? God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Hindi man natin siya nakikita, mga kapatid. Sabay natin siya sa Espiritu. Ito ang sinabi mga kapatid sa Ephesians 5:18-19. O basahin natin mga kapatid. 5:18-19. Tagalog mga kapatid, babasahin ko. So, sa 5:18-19 ng Ephesians, ito ang kanyang sinasabi. Sabi niya, huwag kayo maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyo mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awitin spiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Basta bakit binanggit mo naman yung huwag kayong maglasing? Bakit? Ano po yung tendency mga kapatid? Brother Ryan? Bakit nabanggit ko po yung huwag maglasing? Bakit po? Bakit basta hindi na lang yung 19? Kasi pang-spiritual. Ano, Brother Dome? Bakit? Oo nga, bakit naman basta binasa mo pa man yung 18 na huwag kang maglalasing? Ang tao pag sobra yung saya, anong ginagawa? Anong ginagawa? Sige nga, sa mga kalalakihan. Anong ginagawa? Pag sobra yung saya niya, bibigyan ng diba? Si Wensky. Ang daming pangalan ngayon, si Ponda, si Jenna, si Berna. Ang dami ano? Ano ba yung mga ibang pangalan? Diba? Ang dami ngayong inumin. Lasing lamang siya. Sabi, ang saya-saya ko sapagkat pinagpala ako. Ganun ba yung pinagpapala ng Panginoon? Hindi. Hindi mo kailangan gamitin yung pag-iinom. Ang iba, basta lang kaya dito siya ngayon dumating. Ang saya ni Brother. Tawagin si Batang, bili tayo ng Ponda. Diba? Bili tayo ng China. Di ba? Hindi ganun. Ay, hindi. Punta tayo, magsamba tayo doon sa Panginoon. Yun yung tama na ginagawa po. Di ba? Pag ikaw ay masaya sa Panginoon, ang iyong ginagawa ay dapat ikaw ay kumakanta ng mga awitin, mga pa-spiritual. Hindi yung lambada. Diba? Alam niyo yung lambada? Ano yung mga kanta ngayon ng BTS? BTS ba yun? Ano yung mga kanta ngayon yung mga Korean? Sino yung mga fans ng mga Korean ano? O ayan, nagkakakapi na tayo ngayon ha. Ang dami ngayon mga kabataan na humaling. Nagbabayad doon para lang maka-attend ng mga concert. Diba? Halimbawa, bago-concert sa sunod na araw, 2 days before yung concert, nag-uupar ng hotel para manatili para maka-attend na concert. Yayayan mo sa simbahan. Ang hirap. Kung ano yung mga dahilan. Ay, hindi basta kasi ganito. Pero pag dumating sino yung sikat ngayon? Si Taylor ba yun? Taylor Swift. Naku, pag pumunta sa mga linggo, alas 10, sino yung pipiliin nyo? Sa simbahan mo kasi wala ka nung pambayad eh. Pag ba pambayad yun sana? Di ba?
So, alam mo mga kapatid, dito sa simbahan na ito mga kapatid, libre ang lahat. Papasok ka, wala kang budget. Aawit ka, pupuri ka sa Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid. Kung yung idolo niyo ngayon, ay idolo niyo siya ngayon. Ngayon, sobra kayong mahanga. Darating at darating ang araw, hahangaan niyo ang Panginoon. Mas matindi dyan ang ating Panginoon. Kaya kailangan natin siya parangalan at papurihan. Tama po? Ayon sa awit, Psalm 115, in the following verses, 1-6 lang naman yan eh. Basahin niyo po mga kapatid kung ano yung sinasabi niya. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with string, instruments, and organs. Lahat ng verse niya mga kapatid, tumutukoy po yan, pati sa pagsasayaw, gawin niyo ang lahat ng papupuri para sa Panginoon. It is biblical na ang masaya ay dapat na sumigaw, pagpuri, kumanta para sa ating Panginoon. Amen? Panguli at pang-apat. Bakit nga ba talaga ay napakahalaga ang mayroong simbahan? Diba? Ang Panginoon, bakit meron tayo ngayon dito, ay dinadala po natin yung ating mga sacrificial offering. So, the importance of the temple of God is a place to bring our sacrificial offerings. May mga sacrificial offerings ba tayo? May tithes and offering ba tayo sa Panginoon? Sa ating buhay mga kapatid, tulad ng aking nababanggit nito, sabi niya dito, ang kahalagahan ito po ng Diyos sa isang lugar upang dalhin ang ating mga handog at sakripisyo. Tama, no? Liban mga kapatid, bahagi po sa pagsamba sa Panginoon yung pagbibigay para sa Kanya. Tama po? Basahin po natin sa talata na aking babanggitin. Lucas chapter 20 verse 1. Grabe, tumutulong yung aking pawis. Kayo, tumutulong eh. Parang parehas tayo. Parang may napaplano na tayo ngayon. Ay, nako. Alam niyo ba kapatid, yung inito ngayon, kahit umulan po, after po ng ulan, gano'n naman din po rin yung init. Kasi patas na po yung temperatura. Hindi na po siya bababa. Kung naman parang umaasang tayo, babalik siya ng mga 13 at 20, mahirap na po, patas na po siya. Okay? So, dito mga kapatid, balikan ko na yung aking binabanggit. Lucas, chapter 21, 1-4. Nang tumayo si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan dito sa templo. Nakita niya ang isang tukhang babae. Ano na po ba? Balo na naghulog ng 2 kusig. Ang wika ni Jesus, sinabi ko sa inyo, ang tukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon ang lukha ang buong niyang ikabubuhay. So mayroon po siyang pagkakaiba. Yung lukha, mayroon po siyang kusing na 2 natitira. Kung tutusin, mahalaga yun sa kanyang buhay. Diba? Pinipabili niya ng pagkain. Pero, nung mapasin ng Panginoon, kakaiba itong lupa na ito. Yung 2 kusing na yun ay binigay niya doon, mismo doon sa money box, sa loob ng templo. Okay? Pero yung ibang mayayaman, ano po yung ginawa? Yung dapat na nasa Panginoon, yung dapat nasa Panginoon, andito sa kabila. Mayroon pa dito, sino yung mga may bulsa yung pantalon? May tatak siya pag-alis ng bahay. Oh. Dito sa kabila, yung dapat nasa Panginoon. Kaya lang nagbago, mayroon siyang reserva dito. Yung dito mga kapatid, yun yung mga kapatid na wala nang halaga sa kanila yun eh. Ang hinahanap ng Panginoon yung halaga. Yung mahalaga para sa Kanya. Halimbawa sa akin, di ba? Kung gusto mo na ako ay maging maganda sa paningin ng Panginoon, ibibigay ko sa Kanya, yao, nararapat. Di ba? Ibinigay po ang lukhang ito, yung lahat na nasa Kanya, ibinigay sa Panginoon. So, balit itong mga mayayaman na ito, ang kanilang ibinigay lamang ay yung mga bahagi. Anong bahagi? Yung mga tira-tira. Hindi talaga siya
o yung dapat para sa Panginoon. Ito yung nakalulungkot minsan sa atin. Huwag tayong matulad po sa mga maging kabilang tayo sa mga may mayayaman o may kaya na hindi po nila kayang ibigay yun kasi ang alam nila mauubos kung magbigay. Pero yung luka na ito, yun ang anyon, pero binigay niya pa. Ito mga kapatid, sa talatang ito uling aking babasahin. Sabi niya, sa talata ulit na ito, 18. Sabi niya, chapter 18 ng Lucas. Sabi niya sa chapter 18, mayroon naman dito nakita ang Panginoon. Sinabi niya, sa talinghaga sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahapak naman sa iba, may dalawang lalaki pumanik sa templo upang manalangin. Siya'y Parisiyo at ang isa naman ay publikano. Tumiting ang Parisiyo at pagulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat po ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ni Brother Ludin. Hindi ako katulad ni Sister Alapre. Hindi ako katulad ni Brother Ludin. Ang sabi niya dito. Sabi niya dito, hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw. O mga mandaraya. Mga ngalunya. O kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagugan ang kanyang dibdib at sinasabi ko, Diyos, maabot po kayo sa akin na isang makasalanan. Yung dulo mga kapatid, sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y uwi ang kinalugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapagataas ay ibababa at ang nagpapababa ay kanya taas. So, narito tayo ngayon. Ang templo po mga kapatid, dinadala po natin dito kung ano yung nararapat para sa ating Panginoon. Tama ho? Huwag natin tutularan itong mga katawang katulad nito na bahagi lamang yung kanilang ibinibigay. Palagay niyo, nagustuhan ba sila ng Panginoon? Hindi. Sino yung nagustuhan ng Panginoon? Yung lupa. Yung nagbigay na kailangan nyo sa loob ng simbahan, pero siya pa yung nagbigay. Yung mga bagay na inaasahan mo sa isang tao, ang nagbigay, yung isang tao, panahin mo, inaasahan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, yun. Yung tao na yan, yung aking kinalulungan. Amen? So, lahat tayo, kung bakit mayroong templo, ito lang, 4 na bagay lang itong aking nabanggit, pero marami pang mga bagay na piling ipagdaos o dito sa loob ng ating templo. Okay? Sa ating pagtatapos mga kapatid, ito yung reminder sa ating pagtatapos. Sabi diyan, the church needs you and you need the church. Tama ba? Yan yung isang magandang bagay na malagay sa isip natin. Tama po? Hindi lang, ikaw ay kailangan ng simbahan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng simbahan. Di po ba? Kung ano yung ginagawa natin dito mga kapatid, isang magandang bagay po yun. Dahil sabi natin, kailangan ka ng simbahan at kailangan mo ng simbahan. Huwag mo sabihin, ay kailangan ka ng simbahan at hindi mo siya kailangan. Di ba? Huwag mo sabihin, kung mawala ako dyan, ay wala na tayo dyan. No. Kahit mawala ako dito mga kapatid, magtutuloy-tuloy yung simbahan sapagkat hindi naman ako ang Diyos. Tama po ba? Kahit kayo dito mga kapatid, darating ang araw. Tama po ba? Kahit mawala ako dito, hindi ibig sabihin na hindi ito magpapatuloy. No! Ang dami po mga pwede po magpatuloy ng simbahan. Kaya wala sino ang makapagmamataas at makapagmamayabang. Tama ho? Kaya wala tayo, lahat tayo dito mga kapatid. Huwag mong sabihin hindi siya kailangan. Kailangan mo ang simbahan at kailangan ka rin ng simbahan. Amen? Kailangan niyo yung simbahan? Pero palampakan natin ang Panginoon. Kailangan niyo ang simbahan. Kailangan niyo ang Panginoon sa Kristo. Tama po? Huwag po natin sabihin hindi niya kailangan. Pag gano'n po natin sinasabi, at ayaw na natin pumunta sa simbahan, ayaw na natin sumunod ko ano yung mga dapat na ginagawa natin, tinataliburan mo ay yung gawain mo sa Kanya. At sasabihin mo lang, ang nangyayari sa iyo, ayaw mo na sa simbahan. Pero ang totoo mga
maging malinis tayo. Kung ano yung kulang ng simbahan, ano yung pili natin ipuno sa simbahan. Orderly, mga kapatid. Tulad nito ngayon, pinakita sa atin ngayon ang Panginoon. Lahat tayo ngayon ay naririto. Parehas tayo nakaranas. Ako pinagpawisan, kayo ay pinagpawisan. Hindi ko alam yung aking pag-preach ngayon na ganito pala yung mangyayari sa atin. Na lahat pala tayo magpapaypay at lahat ng tulong yung pawis natin. Di ba? Hindi ko po yun inaasahan. Pero sa mga darating na araw, mga kapatid, gusto natin i-orderly yung ating simbahan. Upang sa pagdating ng mga susunod na ating paglilingkod sa ating pagsamba, ay maging komportable tayo lahat. Tama? So kung ano man yung pwede natin gawin natin alang-alang sa ating Panginoon. Okay? Kung mahal natin ang Panginoon, mahalin natin ang kanyang gawain, mahalin natin ang kanyang simbahan. Huwag po natin kaliligtan ang magsamba. Hindi lang po sa araw ng linggo, kundi marami pa mga araw na dapat tayo ay nagsasamba. Ano man yung mga schedule ng simbahan, huwag niyong kaliligtan. Amen? Tayo pangalangin manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ng Diyos sa iyong kadakila. Lord God, salamat sa aming naranasan ngayon sa sitwasyon at kalagayan ng simbahan namin, Panginoon. Totoo, Panginoon God, wala namang perfectong simbahan. Lord, tulungan niyo lang kami, Panginoon God, kung paano po namin, paano kami, Panginoon God, na makakatulong. Paano ba, Panginoon God, na magagawa namin isang bagay na kahit hindi kami kusang. Yung mayroon kami kusang gagawin ng isang bagay, dahil mahal namin kayo. Mahal namin ang simbahan. Lord God, tulad ni David, naranasan niya yung kapanatagan. Hindi lang panatag siya dahil mayroon siyang magandang tulugan. Kundi lalo nagiging panatag lang siya. Nagiging panatag siya. Kung nasa kayusan din, yung banal, yung kabanang ipagpapit. Kami din, Panginoon. Na kahit malayo kami sa simbahan, iniisip din namin ko yung kalagayan. Lord God, tulungan niyo kami, O Diyos, na maging katulad ni David na mayroong pusong nagmamahal sa inyo, nagmamahal sa templo. Pahalagahan namin ang bawat ganitong bagay, Panginoon. Tulungan niyo, O Diyos, kami sa mga dapat po namin gawin. Lahat ng kami, Panginoon God, lahat ng mga membro, bigyan niyo ng kaalaman, karunungan, ano yung mga diskarte na pili namin gawin na maging bahagi at makatulong kami sa anumang mga pangangailangan tulad kayo sa sitwasyon namin ngayon, Panginoon. Maraming po salamat. Naway, hindi lang malinis yung aming templo, malinis na rin po, Diyos, yung aming mga sarili. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan na Jesus. Ang lahat ang sabi namin. Amen.